Sa video nga dya, gusto ko lang mag-recommend kang libro. Bali ang title kang libro, Rich Dad, Poor Dad. Author na kadya si Robert Kiyosaki. So andit nga i-recommend ko dyan mo dyan nga libro. So, ang punto ka libro nga dya is kung gusto mo nga change ang imo nga mindset, um, parti sa kwarta. So ang libro nga dyan ni Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, bukan lamang dyan isang ka libro parti sa kwarta. Ang libro nga dyan parti dyan sa sakto nga paminsaran, no, parti sa correct mindset, sakto nga paminsaran, parti sa imo nga financial literacy. So, ang libro sa salad kang duro nga dekada, amo mangyapon diyang libro nga sikat gid sa mga personal finance book sa bilog nga kalibutan. Um, Tingin nga simple lang kadya no ang pag-explain ni Robert Kiyosaki kung paano gid man bala naga-work, ang manggad para kanimo. Bali ang sa may libro, ang storya na kadya nga si Robert Kiyosaki may darwata na kuno katatay. Ang sara, ang tuod ng tatay, amo ang nga poor dad. Tapos ang sara pagid nga tatay, ang tatay kang migo na amo ang nga rich dad. So ang anak nga poor dad, amo ra ang tuod ng gid nga tatay, no. Tana kadya sang ka aram, edukado, taas ang posisyon sa gobyerno. Pero permi lang bala kapos sa may kwarta. Ang nata na kadya nga mindset, eskwela ka o kamayad para nga makagraduate ikaw, makakita ka kang mayad nga obra. Karon ang rich dad naman nga dya, ang amo ang tatay kang ana nga amigo. Wala ta na tanan dya katapos ka kolehiyo, wala ta na graduate college, no? Pero tana kadya kuno ang pinaka manggaranan nga tao sa kundi ta nakatunog no sa may Hawaii. Ang ana ta na kadya nga mindset ang ana nga ginatudlo, hindi ka mag-obra para sa kwarta. Dapat ang imo nga kwarta maobra para kanimo. So bala, hindi ka mag-obra para sa kwarta, dapat ang kwarta maobra para kanimo. Amura ta na nga nga mindset amura ginatudlo na. Ang mga primary kadya nga mga lessons sa mo nga libro, ang number one na gid kadya no, ang assets versus liabilities. So kinahanglan maman-an mo kung ano ang imong asset, ano ang imong liabilities. Amura ang pinaka-importante na nga lesson sa mo nga libro. So ano gid man bala ang asset, ginatawag ano raw ang asset, ano ang bagay ginatawag nga asset. Ang sangkabagay asset ratana kung ang amura nga bagay nagapasilid kang kwarta sa imo nga bulsa. Di for example, kung may negosyo ka o kasilid kwarta sa bulsa mo, asset riyan. Kung may mga stocks ikaw, naga-earn ka kang dividends, nagataas ang presyo kang stock, asset man riyan. Basta kung ano ang bagay nga pasilid kang kwarta sa imong mga bulsa, murang asset. Mga real estate nga may lupa ka, for example, may lupa ka, may apartment, may nagarinta dyan, nagasilid ang kwarta sa imong mga bulsa, amora ang asset. Ano naman ang liability? Ang liability naman nga dya, amo na mga bagay nga pagwa kang kwarta sa imong mga bulsa. Ang example na sarakyan, kotse mo, motor mo, for example,
gabayad ka installment kada bulan, nagagwa ang kwarta, amura ang liability. Mga bagay nga hindi mo man kinahanglan no pero ginabakal mo para yung ka mga bag, Louis Vuitton, amo na bla, iPhone 16 Pro Max, kadya iPhone 17 Pro Max. Hindi mo man gid kinahanglan no, pili ka man kabakal kang baratuhon lang nga Android, andat nga mabakal gid mo kang Apple 17 Pro Max nga no. So liability ra na nagapagwa ang kwarta mong bayad ka kada bulan, pero ura tini nagabalik sa bulsa mo, nagagwa lang sa bulsa mo ang kwarta. Amora ang liability. Mga utang mo nga 5 sets, hindi 5 sets, 5 6 for example, mga utang mo sa Bombay, amora ang ginatawag nga liability, kinagagwa ang kwarta sa imong mga bulsa. Ang sarap pa ka mga lesson na kadyan, financial literacy. Kumbaga ang imo kadyan nga pag-intindi kuro no sa financial. Ano ang translation na klas karayaman? Literacy. So mga English teachers yan, financial literacy, please translate sa karaya. So, ginatuguan kang importansya kang libro nga dyan, no, nga ang imo nga pagkaaram beken rata na ti bastante. Ang imo nga kaaraman sa pag-eskwela mo, beken rata na ti bastante. Para nga magmanggranan ikaw, example no. Ang kinahanglan mo gid nga mamaan mo ang financial IQ, bukod ti educational IQ kundi nga financial IQ. Kinahanglan maintindihan mo ang finance, for example, paano ka makasave sa tax, accounting, ug paano ka makakwarta sa mga investments. Ang sarap pagkikadyan no, ang nag-introduce na sa among dyang libro among ginatawag nga rat race. Kung nakakita ko kamo kang nablang daw Ferris wheel, nablang nga nagadlagan ng karaang blabaw no, sige lang lagan libot-libot pero not going anywhere no. Sige lagan na sa may daw Ferris wheel nga ran, pero wala man ginapagtunan, sige lang ang mura ginatawag nga rat race kino. Kay ti pinpisaran mo duro ang taho nga sige lang obra alas 8 hasta mga alas 5 obra, sweldo, bayad ka bills, gastos rito. Pero ang anang financial status amo man nagapon no. Ura nagahalin, ura naga-improve. Amo rang natawag nga rat race. Daw amo ra pictureon nyo lang ra ang daw Ferris wheel nga nga nagadlagan din sa silid ang blabaw nga ra. Sige lang adlagan, pero ura ti ginapagtunan. Amora ang ginatawag nga amora kang interpretation kang ambal nga rat race. So ang nami sa libro nga dya kay medyo effective para kanakan no, effective tana kadya kay gina-open up na blang yung mga paminsaran parte sa pag-handle mo kang kwarta. Dali lang man tana kadya intindihan, basic English man lang tana. Namiraad kun may official tana kadya nga Tagalog version no, pero wala pati Tagalog version. Pero simple English man lang ang ginagamit na sa libro, so hilas lang man tana iintindihan. So, once nga mabasa mo diyang libro, makita mo kung ano ang sakto nga mindset, no? Duro ka natin naghahandam kang nami nga sarakyan, nami nga balay. Pero once nga mabasa mong libro, makita mo, antes ka bakal kang amo nga bagay nga gusto mo baklan, ano bala dya asset bala dya tana or liability bala dya tana, mabakal ka kang nami nga sarakyan, Fortuner, pero nagagawa ang kwarta sa bulsa mo no, ang amora nga sarakyan wala man nagabalik kang kwarta sa imong nga bulsa. However, kung mabakal ka for example kang multicab, kagamitan mo sa tanang pang negosyo, panghawas ka kung ano dyan, mga loading, unloading ka mga bagay,
irentahan bito karon kang farmer no ah, butangan kang paray daran to sa NFA baydan na ikaw ti ang amura karon nga sarakyan may kwarta nga sila ti amura tana matawag mo tana nga asset rian kay may kwarta nga ginapasalad sa imong mga bulsa. So amura dyan mo kara makita no mabakal ka kang Fortuner, bayad ka lang nga bayad, ura man tinagabalik nga kwarta, pero bakal ka kang multi-cab or bakal ka kang high ace, yung gamitan mo pang coloromban, for example, tinoy may kwarta nga nagabalik kanimo. So amora karon ng diyan ka na kang libro nga diyan ma-change ang imong mga mindset kung paano mo tarakan ang isang kabagay nga gusto mo baklan, either asset or liability. So, once again, highly recommended ko dyan nga libro para kaninyo nga basahan kung gusto nyo nga mag-change ang inyong nga mindset, kung paano nyo handle ang kwarta. Kag first step gini no para nga mag-improve ang inyong sitwasyon nga financial. So, once again, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Highly recommended nga basahan ninyo. No? I highly recommend it for everyone. Okay. Salamat, kid.